Maraming tao ang iniisip na ang pag-iipon ay parang parusa sa sarili. Parang bawat perang itinatabi mo ay kapalit ng saya, comfort o luho na gusto mong maranasan ngayon. Kaya minsan, ang tingin sa pag-iipon ay deprivation. Para bang habang nag-iipon ka, mas pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Pero kapag mas pinag-isipan mo ito, maiintindihan mo na ang tunay na ipon ay hindi tungkol sa pagtanggi sa kasiyahan. Hindi ito simpleng pagpipigil sa sarili. Ang pag-iipon ay isang anyo ng paggalang sa sarili at sa future mo. Sa bawat perang hindi mo ginagastos agad, may mensahe kang sinasabi sa sarili mo. Sinasabi mo na mahalaga ang future mo. Mahalagang protektahan ang sarili mo laban sa uncertainty. Mahalagang bigyan ng pagkakataon ang future version mo na magkaroon ng mas maayos na buhay. Dahil ang totoo, hindi naman laging predictable ang buhay. May mga emergency na darating ng walang warning. May opportunities na biglang susulpot. May mga pagbabago sa trabaho, sa kalusugan o sa pamilya na hindi mo kontrolado. At sa mga sandaling iyon, mapapansin mo agad kung sino ang may kontrol at sino ang laging naghahabol. Kapag may ipon ka kahit hindi ka lakihan, iba ang pakiramdam. Hindi ka agad natataranta. Hindi ka agad napipilitang mangutang. Hindi ka agad umaasa sa ibang tao para makabangon. May kakayahan kang huminto, mag-isip at gumawa ng mas maayos na desisyon. Pero kapag wala kang ipon, madalas reactive ang buhay. Laging nagmamadali, laging pressured, laging may takot sa isip na baka hindi kayanin ang susunod na problema. At doon mo marirealize na ang ipon ay hindi lang pera sa bank account. Isa itong tahimik na mensahe sa sarili mo na nagsasabing, mahalaga ako. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Kaya kong gumawa ng tamang desisyon para sa future ko. At ang klase ng self-respect na iyon ay hindi nabubuo overnight. Nabubuo ito sa maliliit na consistent na choices araw-araw. Sa bawat pagkakataon na pinipili mong magtabi kahit maliit lang, sa bawat pagkakataon na iniisip mo hindi lang ang present comfort kundi pati ang future stability mo, unti-unti nagbabago ang tingin mo sa pera. Hindi mo na siya nakikita bilang tool lang para sa instant happiness. Nakikita mo na rin siya bilang protection, flexibility at freedom. At habang nade-develop ang habit na yon, may iba ka pang napapansin sa sarili mo. Mas nagiging disciplined ka, mas nagiging aware ka sa priorities mo. Mas natututo kang maghintay at mag-isip bago gumawa ng impulsive na desisyon. Ang taong marunong mag-ipon ay hindi ibig sabihin na hindi na nag-i-enjoy sa buhay. Ang kaibahan lang, mas intentional siya. Alam niya kung kailan gagastos at bakit. Alam niya kung alin ang temporary pleasure at alin ang may long-term value. Isipin mo ang dalawang tao na pareho ang pangarap na magkaroon ng financial freedom. Yung isa, umaasa lang na balang araw, mag-improve ang kita niya o susuwertehin siya. Yung isa naman, kahit maliit lang ang naitatabi, consistent at planado. Pagdating ng 5 taon o 10 taon, sino ang mas kalmado? Sino ang mas secure? Sino ang mas may control sa buhay niya? Kadalasan, hindi yung may pinakamalaking sweldo agad ang nananalo. Yung consistent, yung marunong rumispeto sa future niya kahit maliit pa lang ang kaya niyang gawin ngayon. Dahil ang pag-iipon ay hindi lang financial habit, isa rin itong paraan ng pagsasabi sa sarili mo na karapat-dapat kang magkaroon ng mas stable, mas payapa at mas secure na buhay. At habang lumalaki ang ipon mo, lumalaki rin ang tiwala mo sa sarili mo, nakikita mo na kaya mong sundin ang sarili mong commitment, kaya kong gumawa ng desisyon na hindi lang para sa comfort ngayon, kundi para sa mas magandang future. Sa pagdaan ng panahon, mararamdaman mo na ang tunay na reward ng pag-iipon ay hindi lang ang amount sa account mo. Ang tunay na reward ay yung peace of mind na dala nito. Yung confidence na kaya mong harapin ang challenges ng buhay nang hindi agad nawawala sa kontrol. Kaya huwag mong tingnan ang pag-iipon ay bilang pagiging kuripot o pag-aalis ng saya sa buhay. Tingnan mo ito bilang act of self-respect, tahimik, simple pero napakalakas ng epekto. Dahil sa bawat deposito mo, hindi ka lang nagdadagdag ng pera. Nagdadagdag ka rin ng tiwala sa sarili. Nagdadagdag ka ng seguridad. At unti-unti mong binubuo ang bersyon ng sarili mo na hindi laging natatakot sa future.
Sa huli, ang pag-iipon ay hindi tungkol sa pagkawala ng saya ngayon. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng mas maayos, mas payapa, at mas malayang buhay para sa sarili mong darating pa lang.